Bago po ang lahat mga kababayan, pakinggan ho muna natin ang ating Pangulo. Ano po? Pakinggan muna po natin ang Pangulo dahil po may mahalaga siyang announcement sa atin mga bossing. Alam niyo naman po na talagang painit na po ng painit ang giyera sa gitnang silangan mga kababayan at talaga naman po nagpapalitan na ng missile. Saglit lang. Baka may magsabi, nako Mark, sabi ni Donald Trump is ceasefire na. Wait, hintayin nyo, no? Dahil 37 minutes ago, sumagot ang Iran. Mga bossing, sumagot ang Iran. Dito muna tayo sa ano tawag dito? Sa sasabihin ng ating Pangulo ang kanyang gagawin po, no? O ang gagawin ng gobyerno para po sa mga kababayan natin na naiipit po sa digmaan sa gitnang silangan. Pakinggan nyo. We have raised alert level 3 in Iran and Israel. I have directed all concerned government agencies to take the necessary steps to ensure the safe, timely, and orderly return of our Filipino workers who wish to avail of the voluntary repatriation program. Naku po, nakita nyo? Ang Pangulo, trabaho. Trabaho. Meron tayong mga kababayan na iipit sa gitnang silangan. May digmaan doon. Talagang kaliwat kanan. Yung mga missile. Di ba? Ano po ang inuuna mga kababayan ng ating Pangulo? Iuwi ang ating mga kapwa Pilipino at maibalik sa kanilang pamilya upang sa ganon walang masawi doon sa gitnang silangan. Yan po ang ginagawa ng ating Pangulo. At yan po yung mga kinakaayawan nung mga DDS. Nung mga tinatawag na mga kasulid. Tanungin natin ang ikalawang Pangulo o pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Nasaan po? Baka pwede din tayong magtanong sa kanila. Total naman sila dati nagtatanong, asan ang Pangulo nung bumabaha? Nagpakita ang Pangulo, ayun, nasa helicopter, iniikot yung mga lugar na nasalanta ng baha at ginagawaan ng tulong. Ngayon naman po, mapapatanong tayo, nasan ang Vice Presidente? Nasa Australia pa ba? Nag-iikot pa din ba? Para bring him home pa din ba? Ito halos buong mundo nag-iisip na po kung ano ang mangyayari. Ang ating Pangulo nag-iisip ng solusyon upang maiuwi ang ating mga kababayan. Ang Vice Presidente po nasaan? Baka bring him home pa din para sa tatay, para kay dating Pangulong Duterte. Punta ng Australia, sasabihin, naku, yung San Juanico Bridge, hindi naman tourist spot kasi ang iksi-iksi. Etong sa China, pagkahaba-haba, ito ang tourist spot talaga. Biruin mo, walang maganda sa Pilipinas para sa Vice Presidente. Na sana, tinutulungan po ang ating Pangulo, lalong-lalo na po para sa mga kababayan natin na naiipit po sa gitna ng digmaan, pero mukhang ang agenda ng Vice Presidente ay ayun, bring him home. Di po ba? Sabi ni Shiro Kansaki, naglilibot for tourism promotion ng China, si BP. Hindi natin masisisi, Shiro Kansaki. Biruin mo, dumayo pa ng Australia para po sabihin lang na hindi yung San Juanico Bridge ay para po sa dapat na maging tourist spot. Di ba? Tuloy ko ang Pangulo. Secretary Hans Kakdak is in Amman, Jordan, and is scheduled to receive the first batch of 26 repatriates from Israel at the King Hussein Crossing. In 26, tama ba? Ulitin ko address yung binanggit niya. Sara, ambassador ng China. Tuloy? Is in Amman, Jordan, and is scheduled to receive the first batch of 26 repatriates from Israel. 26 na mga kapwa natin Pilipino ang iuuwi po. Yung first batch po, mga kababayan. Hands-on ang Pangulo. Ang ating vice ay nandoon
paikot-ikot. No? Pagkagaling po doon sa ICC, sa Hague, isang buwan, yung unang-unang pagkakadetiniho sa dating Pangulo, umuwi. Tapos isang buwan ulit. Tapos, ulit? Eto naman, Australia naman. Di po ba? Dapat po humahalili. Nakikipagtulungan. Dahil po itong mga ito, kasama po ang Pangulo, kasama ang Vice Presidente, lahat po yan kumandidato para po paglingkuran ang mamamayang Pilipino. Hindi po ang iisang pamilya, hindi po ang tatay lang. Sabi ni Eli Pawal, wala po tayong Vice Presidente, nag-iisang Pangulo lang ng Pilipinas. Ang alam ko, isa lang po ang patabain, ang Sara magnanakaw. Sabi ni Sir Eli Pawal. Hindi natin masisisi si Sir Eli kung ganyan ang isipin. Hindi ho natin nararamdaman ang Vice Presidente. Mga bossing. Israel at the King Hussein Crossing. In Israel, we have already provided food packs and financial help to our kababayans. Many are staying in our migrant workers office hostel with more space ready should it be needed. We are Panigurado ho ako mga boss chief amo sir, mag-uusukan na naman po ang ilong ng mga DDS na makakapanood nito. Ayaw po nila ng mga ganitong balita. Ang gusto po nila, ang magagaling lang po, yung mga Duterte at yung mga PDP at kung sino pa pong mga kampo ni Duterte. Yun lang po ang gusto nila at yun lang po ang magagaling para ho sa kanila, mga bossing. No, pero kapag kasi Pangulong Bongbong Marcos ang kumilos, naku, namumulitika lang yan. Naku, kung ano-ano lang yan. No? Ganun po ang sasabihin nila. Hands-on ang Pangulo para sa mga Pilipino. Sara, hands off. Tumulong sa mga Pilipino. Sabi ni Loreto Tigolo, walang pakialam sa mga kababayan natin na ipit sa giyera basta ang malaga maiuwi lang ang tatay niya. Yun yung nakikita ho natin. Di ba? processing over 200 requests for repatriation, and we are moving quickly to bring them home, while others have opted to remain at work. We continue to monitor our OFW caregiver who remains in hospital, stable but still on oxygen support and a ventilator. We are in touch with her family and are making sure she gets the care that she needs. In Iran, our Kahit talagang mag-isa ka, hands-on pa din ang Pangulo. Walang maiiwan. Di ba? Ganyan ang presidente ho, mga bossing. May pakialam sa bawat isa, kahit isang Pilipino lang. May pakialam. Pero yung isa ho, hindi natin talaga maramdaman. Pagpaumanhin niyo na po ako, pero talagang hindi ho natin maramdaman, mga kababayan, ang Vice Presidente. No? Sabi ni Jenny Ramos, si Sara, Vice President ng pamilya niya at mga DDS lang. Tuloy. embassy is preparing for the repatriation of an initial batch of 8 Filipinos in the coming days. Upon arrival in the Philippines, they will Totoo ba, Kasmot? Karamihan ng mga OFW sa Israel, DDS, BBM pa rin ang tumutulong. receive immediate support from the government, including 150,000 pesos in immediate assistance. Naku po, ang iniisip ko mga kababayan, kung ito pong mga ganitong panahon, ganitong mga pangyayari, natapat po ng eleksyon, Diyos ko, malamang magaya to sa 20 pesos na bigas no? Naku, yung pagtulong ni Bongbong Marcos, baka ganun ang nasabi ng Vice Presidente, naku, yung pagtulong ni Bongbong Marcos, kapalit niyang boto. No? Naalala niyo ho yung 20 pesos na bigas, mga bossing? Siyempre, ang ating gobyerno, meron na po silang sagot para mabawasan po yung binibili na bigas ng mga kapwa natin Pilipino. Diba? Pero po ano sinabi ng ating Vice Presidente? Naku, pambayad nila yung 20 pesos na bigas sa boto. Para walang usapan, para hindi na isipin yung ganon, ihinto na lang. Ihinto muna pansamantala at ibalik. At yun po mga kababayan, agad-agad naman pong ibinalik ng ating Pangulo o ng gobyerno ng Pilipinas pagkatapos po ng eleksyon para wala na lang po silang masabi. Naisip ko, paano kaya kung etong mga ito natapat no? Nung panahon ng eleksyon,
Yun kaya ang sasabihin nila, naku, yung pag-repatriation ng ginagawa nila yan, ay malamang sa alamang pagbili ng boto. Ano sasabihin? Oh, wag muna kasi eleksyon. No? Ganun ang gagawin? Grabe kayo ha. Kapag kahawak mo na yung solution mo, ilalatag mo na agad-agad dyan. Hindi mo na pag-iintayin. Hindi ka na mag-iisip na, naku, baka isipin nila, pambayad to ng ano. Merong mga taong nagugutom nun eh. Di ba? Merong mga tao na humihingi o naghahanap ng 20 pesos na bigas. Bakit kailangan pang patagalin ho? Di po ba? Bakit kailangan pang patagalin? Buti na lang ito. Hindi natapat po ng eleksyon. Malamang sasabihin ng ating Vice Presidente, nako, eleksyon kasi kaya ganyan si Bongbong Marcos. Di ba? Oh. Some accommodation, transport, and livelihood support with training vouchers to help them recover and to start again. And for those who choose to stay home for good, we will be there to help with skills training, job matching, startup capital, and so Oh, kita nyo? Hindi lang yung basta, iuwi namin kayo, at least nandito na kayo, at least safe na kayo with your pamilya. Hindi lang ho ganun. Huwag kayong mangamba. No? Tutulungan kayo ng gobyerno na makatindig, makatayo, upang sa ganun, makapag-umpisa kayo. O, kapital, walang problema. Pahihiramin. Di ba? Maghanap ng trabaho, walang problema. Tutulungan kayo. Kaya huwag kayong matakot, mga kapwa namin Pilipino na naiipit po dyan sa gyera. Sumama na po kayo agad. Pagka nandyan na po ang tulong ng gobyerno, sama na po, wag nyo na pong pagtagalin. No po, dahil delikado po yung lugar na yan ngayon. support to begin a small business or find new opportunities. I urge our fellow Filipinos to coordinate with our embassies in Tel Aviv and in Tehran. Please follow their guidance, inform them of your situation, and do not hesitate to ask for assistance. Your government continues to act and Huwag kayong matakot, huwag kayong mahiya kahit na kayo DDS. No? Ang gobyerno nandyan pa din sa inyo. Doon lang naman sa iba eh. Doon lang sa dating mga doon sa mga dating mga namuno. Yun pong nako. Ano ka? Sino sinusuportahan mo, Marcos? Ay nako, bahala ka sa buhay mo. Ano ka? Ayaw mo sa amin, mga Duterte? Ay bahala ka sa buhay mo. Hindi ho ganun ang presidente. Huwag kayong mangamba, huwag kayong matakot. Huwag niyong isipin na hindi kayo tutulungan. Bawat Pilipino ay tutulungan po ng gobyerno. Maiuwi lang po, no? Kayo ng buhay at makauwi at makasama ninyo ang mga mahal ninyo sa buhay. is ready to serve to protect your safety and well-being. Nothing is more important than the safety of every Filipino. Sabi ni Sir FF, sana nga may lugar lang yung mga DDS dito sa Pinas. Wag na sanang mahalo sa atin. Walang aasahan sa mga yan. Puro kabobohan daw. Sabi ni Sir FF. Uy, sir, baka magalit sa atin yung mga DDS. Separate na lang sila. Ano?